Biglang umilaw ang cellphone message ni Ed na naiwan sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe. Hindi sinasadya ni Kayla na mabasa yon. Naghahanda siya ng kanilang hapunan para sa kanilang wedding anniversary at napadaan lang siya para kumuha ng kubyertos. Ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang mga salitang lumitaw sa screen. Huwag mong kalimutan ang para sa anak natin. Sandaling tumigil ang mundo ni Kayla. Humigpit ang hawak niya sa mga tinidor at kutsara. Ang tunog ng sarili niyang paghinga ay biglang naging napakalakas sa katahimikan ng kanilang kusina. Anak, anak natin. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Parang sirang plaka na walang tigil sa paglikha ng ingay na nakakabingi. Sino ang nag-text? At kaninong anak ang tinutukoy nito? Napatingin siya sa paligid. Ang kanilang bahay, ang kanilang munting paraiso. Ang lamesa ay maganda niyang inayos. May 2 kandila pa sa gitna. Amoy na amoy ang paboritong adobong manok ni Ed na niluto niya ng buong pagmamahal. Ito ang kanilang ika-7 anibersaryo. Dapat ay masaya. Dapat ay puno ng pag-ibig. Pero ang isang mensaheng iyon ay parang isang basag na salamin. Sinisira ang perpektong larawan na kanyang binuo. Kaninang umaga lang, may isa pang bumiyak sa kanyang puso. Ang pregnancy test kit na ginamit niya. Isang guhit. Muli isang guhit lang. Negatibo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. 7 taon. 7 taon na silang sumusubok ni Ed. 7 taon ng pag-asa, ng mga dasal, at ng paulit-ulit na pagkabigo. Naalala niya ang simula. High school pa lang sila. Si Ed, ang sikat na basketball player na palihim niyang sinusulyapan. At si Rebecca, ang matalik niyang kaibigan, ang naging tulay sa kanilang dalawa. Si Rebecca ang nag-abot ng kanyang love letter. Si Rebecca ang palaging nagsasabi, "Kayla, kayo ang para sa isa't isa." At naniwala siya. Naniwala siya sa bawat pangako ni Ed. Sa bawat yakap at halik nito na nagsasabing siya lang at wala ng iba. Sila ang bubuo ng isang masayang pamilya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Pangalan ni Rebecca ang lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Hello, Bess. Happy anniversary, best friend." Masiglang bati ni Rebecca sa kabilang linya. "Kumusta ang celebration ninyo? Nagluto ka ba ng paborito ni Ed?" "Oo naman." Pilit pinasigla ni Kayla ang kanyang boses. "Salamat, Bess." "Ano ka ba? Palagi akong nandito para sa'yo, alam mo yan. Huwag ka nang malungkot dyan, ha? Darating din ang baby ninyo. Tiwala lang. Tiwala." Isang salita na kanina lang ay buo pa sa kanyang puso. Pero ngayon ay unti-unti nang nadudurog. "Sige, Bess, maraming salamat talaga. Tatawag ako ulit mamaya." Pagkababa niya ng tawag, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Ed. Nandito na siya. Mabilis niyang pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata at inayos ang sarili. Kailangan niyang maging normal. Kailangan niyang malaman ang totoo sa paraang hindi ito magdududa. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ed na may malaking ngiti sa labi. May dalang isang maliit na kahon na nakabalot sa magandang papel. "Happy anniversary, my love," sabi nito at iniabot sa kanya ang regalo. Isang mamahaling kwintas. Maganda. Kumikinang, pero parang walang buhay sa paningin ni Kayla. "Salamat, mahal. Nagustuhan ko," sabi niya. Pilit ng ngumiti. Lumapit si Ed para halikan siya. Ngunit habang papalapit ang mukha nito, ang tanging nakikita ni Kayla ay ang mensahe sa cellphone kanina. "Anak natin." Dumampi ang labi ni Ed sa kanyang labi. Mabilis, malamig, walang init, walang pagmamahal na gaya ng dati. Iyon ang naramdaman niya. O baka guni-guni niya lang dahil sa nabasa niya. Niyakap siya nito. "Pasensya na. Medyo pagod lang sa trabaho. Tara, kain na tayo. Naamoy ko ang paborito ko." Habang kumakain sila, pinilit ni Kayla na maging masaya.
Nagkwento siya tungkol sa kanyang araw. Nagtanong siya tungkol sa trabaho nito. Pero ang isip niya ay lumilipad. Bawat ngiti ni Ed, bawat tawa nito, ay tila isang tabing na nagtatago ng isang madilim na sikreto. Nang gabing iyon, habang nakahiga sila sa kama, magkatabi, pero parang may isang malaking pader sa kanilang pagitan, hindi mapakali si Kayla. Nagkunwari siyang tulog, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ang mga salita mula sa text message ay bumabalik na parang isang bangungot. Huwag mong kalimutan ang para sa anak natin. Sino ang babaeng yon? At paano nila nagawa ito sa kanya? Sa mismong araw pa ng kanilang anibersaryo. Ang nuho ni Ed kanina, hindi na niya maramdaman ang pagmamahal dito. Para bang yun na, ang huling halik ng pag-ibig na pinaniwalaan niya sa loob ng maraming taon. Hindi siya nakatulog, buong gabi. Paulit-ulit na umikot sa isip ni Kayla ang mensaheng nabasa niya. Ang malamig na halik ni Ed at ang pilit na mga ngiti nito. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang mga salitang anak natin ay tila sumisigaw sa kadiliman. Kinabukasan, sinubukan niyang kumilos na parang walang nangyari. Naghanda siya ng almusal, pero ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Nakita niyang bumaba si Ed mula sa kwarto, bihis na para sa trabaho. Ngumiti ito sa kanya, pero para kay Kayla, ang ngiting iyon ay hindi na umabot sa mga mata. Hindi na niya natiis. Habang nagkakape sila, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Ed, panimula niya nanginginig ang boses. May gusto akong itanong. Napatingin si Ed, bahagyang kumunot ang noo. Ano yon, love? Kagabi, huminga siya ng malalim. Nakita ko yung text sa cellphone mo. Yung tungkol sa anak. Nakita ni Kayla ang pagkagulat sa mukha ni Ed, ngunit mabilis itong napalitan ng isang tawa. Isang tawa na para bang sinasabing nababaliw na siya. Ano ka ba, love? Sabi ni Ed. Hinawakan ng kamay niya. Huwag mong isipin yun. Kliyente ko yun, na mali lang ng send. Nagpapatulong kasi sa regalo para sa inaanak niya. Alam mo na, negosyo. Tinitigan ni Kayla ang mga mata ng asawa. Naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling, pero wala siyang makita. O baka ayaw niya lang makakita. Sigurado ka? Oo naman, mahal, sabi nito. Masuyong pinisil ang kanyang kamay. Ikaw lang, tayo lang. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Baka stressed ka lang dahil sa mga nangyayari. Pinilit niyang maniwala. Gusto niyang maniwala. Marahil ay tama si Ed. Marahil ay paranoid lang siya. Marahil ay dala lang ito ng kalungkutan niya sa hindi pagkakaroon ng anak. Pero kahit anong pilit niya, may isang parte sa kanyang puso na hindi mapanatag. Pagkaalis ni Ed, hindi niya alam kung sino ang kanyang lalapitan. At gaya ng dati, iisang tao lang ang pumapasok sa kanyang isip. Si Rebecca. Tinawagan niya ito at ikinuwento ang lahat. Kasama na ang paliwanag ni Ed. Ano? Grabe naman din yan, Bes. Puno ng pag-aalala ang boses ni Rebecca. Pero, baka naman nagsasabi ng totoo si Ed. Kilala natin siya. Hindi niya magagawa yon. Hindi ko alam, Bes. Naguguluhan ako. Mahinang sabi ni Kayla. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Rebecca sa kabilang linya. Alam mo, may kaibigan din ako. Ganyan din ang nangyari. Akala niya maliit na bagay lang. Pero yun pala. May babae na, yung asawa niya. Katrabaho. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Kayla. Gusto mo bang imbestigahan natin? Alok ni Rebecca. Huwag kang mag-alala, Bes. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Pagkatapos ng tawag, mas lalo lang gumulo ang isip ni Kayla. Ang sinabi ni Rebecca ay parang gasolinang ibinuhos sa maliit na apoy ng kanyang pagdududa. Sa opisina, hindi siya makapag-focus. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Rebecca. Katrabaho. Kayla, okay ka lang? Napalingon siya. Si Daniel ang bago nilang kasamahan sa team.
Siya rin ang dati niyang schoolmate na palihim na sumusulyap sa kanya noong high school. Ha? Oo. Okay lang ako. Medyo masama lang ang pakiramdam. Pagsisinungaling niya. Ngumiti si Daniel, isang ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Napansin ko lang, kanina ka pa tulala. Kung kailangan mo ng tulong sa reports, sabihin mo lang. Salamat, Daniel. Wala yon. Naalala ko tuloy nung high school tayo. Palagi kang tulala habang nakatingin kay Ed sa basketball court. Biro nito. Napangiti si Kayla ng bahagya. Isang matamis na alaala. Pero ngayon, may kasama na itong pait. Nang gabing iyon, habang nililigpit niya ang mga gamit ni Ed, inilabas niya ang laman ng wallet nito para ayusin. May isang lukot na papel na nahulog mula rito, isang resibo, mula sa isang sikat na department store. Ang petsa ay nung isang linggo lang at ang mga nakalistang binili. Isang kahon ng infant formula, isang set ng feeding bottles, at isang malaking pakete ng diapers. Ang mga bagay na matagal na niyang pinapangarap bilhin. Ang paliwanag ni Ed tungkol sa kliyente ay biglang gumuho. Ang mga salita ni Rebecca tungkol sa babae ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. At ang resibong hawak niya ay parang isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Pinipira-piraso ang lahat ng natitira pa niyang tiwa. Kulay asul at puti ang mga lobo na nakasabit sa bawat sulok ng kanyang sala. May malaking banner na nagsasabing, "Happy First Birthday, EJ." At sa ibabaw ng mesa, isang cake na hugis kotse ang naghihintay. Perpekto. Napangiti si Rebecca habang pinagmamasdan ng lahat. Ito ang pinangarap niya. Isang masayang tahanan. Isang selebrasyon para sa kanyang anak. Ang kanyang anak. Si Ed Jr. Hinaplos niya ang kanyang dibdib. Nararamdaman ang pagmamalaking dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito naging madali, pero nakuha niya. Nakuha niya ang premyo na dapat ay sa kanya mula pa sa simula. Biglang may kumatok sa pinto. Isang pamilyar na katok. Mabilis niyang inayos ang sarili at binuksan ito. Si Ed. May dala itong isang malaking paper bag mula sa department store. Ang mukha nito ay balisa. Ang mga mata ay laging tila may hinahanap o tinataguan. "Nandito na pala kayo," malambing na sabi ni Rebecca na para bang sila ay isang normal na mag-asawa. Kinuha niya ang paper bag mula sa kamay nito. Sa loob, isang mamahaling laruang kotse. Siguradong magugustuhan ito ni EJ. Pumasok si Ed at agad na nilapitan ng kuna kung saan mahimbing na natutulog ang kanilang anak. Pinagmasdan niya ito at sa isang saglit, nakita ni Rebecca ang pagmamahal sa mga mata nito. Ngunit kasabay nito ay ang anino ng pagkakasala. "Kamusta si Kayla?" tanong ni Ed, hindi tumitingin kay Rebecca. Napairap si Rebecca nang hindi nito nakikita. Palaging si Kayla. Kahit sa mga sandaling dapat ay para sa kanila, ang anino ni Kayla ay laging nandoon. "Ayun, tumawag kanina." Sagot niya, umupo sa sofa. Nagdududa na yata. Nakita raw niya ang resibo. Nakita niya ang pagkasuklam sa mukha ni Ed. "Ano? Anong sinabi mo?" "Relax," sabi ni Rebecca. Tumatawa ng mahina. "Ako na ang bahala." Sinabi ko sa kanyang baka may katrabaho kang may relasyon para malito siya. Para sa ibang direksyon siya tumingin. Napabuntong hininga si Ed. "Hindi ko na kaya ito, Rebecca. Ang hirap magsinungaling araw-araw." Tumayo si Rebecca at lumapit sa kanya. Hinaplos niya ang braso nito. Naalala niya ang gabing nagsimula ang lahat. Nasa isang madilim na bar sila noon. Wasak na wasak si Ed. Kakatanggap lang nila ng resulta mula sa doktor. Isang pekeng resulta na pinaghirapan ni Rebecca na makuha sa tulong ng isang kakilala. Ang resulta na nagsasabing si Kayla ang may problema. Si Kayla ang hindi kailanman magkakaanak. "Hindi ko alam ang gagawin ko," sabi ni Ed noon, halos maiyak na. "Pangarap namin ito. Pangarap ko ito." At doon, ginamit ni Rebecca ang kanyang pinakamabisang sandata.
ang kanyang mga salita. Hindi mo kasalanan, Ed. Bulong niya. Hinahaplos ang likod nito. Ginawa mo ang lahat. Baka hindi lang talaga laan si Kayla para maging ina. Pero ikaw, karapatan mong maging ama. Hinintay niya ang pagkakataong ito sa loob ng maraming taon. Ang pagkakataong makita si Ed na mahina at nangangailangan ng isang tagapagligtas. At nang gabing iyon, sa gitna ng alak at kalungkutan, ibinigay niya ang sarili bilang solusyon. Bumalik siya sa kasalukuyan. Tinitigan niya si Ed na ngayon ay mukhang bilanggo sa sarili nilang sikreto. Malapit na, Ed. Kaunting tiis na lang, sabi niya. Kapag nakuha na natin ang lahat, magiging masaya rin tayo. Tayong tatlo. Umalis si Ed pagkatapos ng ilang minuto, palaging nagmamadali, palaging natatakot. Naiwan si Rebecca sa kanyang perpektong munting mundo. Lumapit siya sa isang estante kung saan nakadisplay ang mga litrato. Kinuha niya ang isang luma ng larawan. High school. 3 sila. Si Ed sa gitna, masaya. Si Kayla sa isang tabi, nakangiti ng buong inosente. At siya, sa kabilang tabi, nakangiti rin, pero may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi nakita ng kahit sino. Inggit. Gamit ang kanyang mahabang kuko, dahan-dahan niyang kinaskas ang mukha ni Kayla sa litrato, hanggang sa mabura ito, hanggang sa sila na lang ni Ed ang natira. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na. Oras na para sa huling hakbang ng kanyang plano. Binuksan niya ang kanyang listahan ng contacts at pinindot ang pangalan. Kayla, best friend. Nag-type siya ng isang mensahe, maingat na pinipili ang bawat salita para maging tunog inosente at puno ng pagmamahal. Isang imbitasyon para sa birthday party ni EJ. Bago niya ito isend, nagdagdag siya ng isang huling pangungusap. Sana makarating ka, best friend. Mahalaga ka sa amin. Pinindot niya ang send at isang ngangiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang paanyaya sa impyerno para kay Kayla at para sa kanya, ito ang susi sa kanyang paraiso. Isang pamilyar na tunog ng notification ang bumasag sa katahimikan ng kanyang hapon. Kinuha ni Kayla ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Rebecca. Nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Isa itong digital invitation card. Makulay, masaya, may larawan ng isang sanggol na nakangiti. You're invited to Aja's first birthday. At sa ibaba, ang mga salitang isinulat mismo ni Rebecca. Sana makarating ka, best friend. Mahalaga ka sa amin. Napahawak si Kayla sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang paanyayang ito ay hindi isang imbitasyon sa selebrasyon. Pakiramdam niya, isa itong paanyaya sa kanyang sariling libing. Isang paghamak, isang deklarasyon ng tagumpay mula sa babaeng tinuring niyang kapatid. Ang resibong nakita niya kagabi. Ang mga kasinungalingan ni Ed, ang pag-uusap nila ni Rebecca. Lahat ay nagdudugtong-dugtong na parang isang masalimuot na puzzle. At ang larawan ng sanggol na ito ang huling piraso. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Isang nagbabagang galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Pupunta siya. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang marinig. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng pagdududa ngayong araw. Nang dumating si Ed ng gabing iyon, sinalubong siya ni Kayla na may isang pilit na ngiti. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Habang naghahapunan, kaswal niyang binanggit ito. Tumawag si Rebecca kanina. Sabi niya, pinapanood ng maigi ang reaksyon ng asawa. Inimbitahan tayo sa birthday party ng anak niya bukas. Nakita niya ito. Ang mabilis na pagbabago sa mga mata ni Ed. Ang panandaliang pagkataranta bago ito pilit na ngumiti. Ah, ganun ba? Sabi ni Ed, umiiwas ng tingin. Mabuti pa'y wag na tayong pumunta. Bakit naman? Tanong ni Kayla. Ang kanyang boses ay kalmado,
Ngunit may diin. Dahil baka malungkot ka lang. Paliwanag ni Ed, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Alam mo na, kapag nakakita ka ng anak ng iba, baka kung ano na naman ang isipin mo. Ayokong masaktan ka, love. Halos matawa si Kayla sa narinig niya. Ginagamit nito ang kanyang pinakamalaking kahinaan laban sa kanya. Ang sakit na idinulot ng kanilang paghihintay ay ginagawa nitong sandata para pagtakpan ang sarili nitong kasalanan. Huwag kang mag-alala, Ed. Kaya ko. Mariin niyang sabi. Pupunta ako. Matagal ko nang hindi nakikita si Rebecca. Hindi na nakakibo si Ed. Ang kanyang katahimikan ay isang malinaw na pag-amin. Kinabukasan, pagkaalis ni Ed papuntang opisina, may isang taong tinawagan si Kayla. Isang dati nilang kaibigan noong high school, si Maricel. Pagkatapos ng ilang minutong kamustahan, dinala niya ang usapan kay Rebecca. Oo, nabalitaan ko nga na nanganak na siya, sabi ni Maricel. Nakita ko yung picture sa social media. Ang cute ng baby boy niya. Talaga? Kanino kamukha? Tanong ni Kayla. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Narinig niya ang pagtawa ni Maricel sa kabilang linya. Alam mo, ang weird nga eh. Huwag mong sasabihin kay Rebecca na sinabi ko to, ha? Pero, kamukhang kamukha ni Ed yung bata. Pagkarinig noon, parang may bombang sumabog sa loob niya. Iyon na. Ang kumpirmasyon na matagal nang ibinubulong ng kanyang puso. Pagkababa ng telepono, tumayo siya at nagtungo sa kanyang aparador. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang isang simpleng itim na bestida. Isang damit na isinusuot sa panahon ng pagluluksa. Habang nagmamaneho papunta sa address na nasa imbitasyon, ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang puso niya ay kumakarera, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa nag-uumapaw na galit at sakit. Ang lahat ng alaala, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga pangarap, ay isa-isa ngayong nagiging abo. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang Kayla na mahina at palaging umaasa. Ang babaeng nakita niya ay isang taong handa nang harapin ang pinakamasakit na katotohanan. Ngayon, bulong niya sa sarili, habang papalapit na siya sa bahay na puno ng mga lobo at masasayang tugtugin. Ngayon, dapat nang matapos ang lahat. Huminto ang sasakyan ni Kayla sa tapat ng bahay. Mula sa loob, dinig na dinig niya ang masayang tugtugin ng mga pambatang kanta at ang halakhakan ng mga bisita. Isang malaking arko ng lobo ang sumalubong sa gate. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay masaya. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Bumaba siya ng sasakyan. Bawat hakbang niya papasok sa gate ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang mga tao sa paligid niya ay nakangiti, nagbabatian. Walang kamalay-malay sa bombang malapit ng sumabog. At doon, sa gitna ng hardin, nakita niya sila. Si Rebecca suot ang isang bestidang kulay dilaw, kumikinang na parang araw. Nakatayo siya sa tabi ng isang mesa ng mga regalo, tumatawa habang kausap ang mga bisita. At sa tabi niya, si Ed, ang kanyang asawa. Pero hindi ito nakatingin kay Rebecca. Ang buong atensyon nito ay nasa kanyang mga bisig. Karga nito ang isang batang lalaki na nakasuot ng maliit na polo shirt. Pinupunasan ni Ed ang laway sa gilid ng labi ng bata gamit ang kanyang hinlalaki. At sa mga mata nito ay may isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman nakita ni Kayla na ibinigay nito sa kanya. Isang pagmamahal na para lamang sa isang ama. Para silang isang perpektong pamilya. Isang larawan na ninakaw mula sa kanyang mga pangarap. Parang huminto ang paghinga ni Kayla. Ang ingay ng party ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng sarili niyang puso. Isang tibok na puno ng sakit at pagtataksil.
Sa wakas ay napansin siya ni Rebecca. Ang ngiti nito ay bahagyang natigilan, napalitan ng pagkukunwaring gulat. Ngunit nakita ni Kayla ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay. "Bes, dumating ka!" sabi ni Rebecca, lumalapit sa kanya. "Akala ko hindi ka na makakarating. Halika, meet my son, EJ." Pero bago pa man makalapit si Rebecca, isang babae ang naunang lumapit kay Ed, ang ina ni Ed, ang biyena ni Kayla. Kinuha ng matanda ang bata mula sa mga bisig ni Ed at hinalikan ito sa pisngi. "Ang gwapo-gwapo naman ng apo ko," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Narinig ni Kayla na bumulong ito sa isang kamag-anak sa tabi. Sa wakas, nagkaanak din na lalaki si Ed, isang biyaya. "Apo ko, anak ni Ed, yun na." Ang mga salitang yon ang bumasag sa lahat ng natitira pang pag-asa sa puso ni Kayla. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na halos hindi na niya maramdaman. Manhid, siya ay isang manonood na lamang sa pagguho ng sarili niyang buhay. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang lahat ng mga mata ay napunta na ngayon sa kanya. Tumahimik ang paligid. Natigilan si Ed. Namutla ito na parang nakakita ng multo. Ibinalik ng ina nito ang bata sa kanya na tila hindi alam ang nangyayari. Tumayo si Kayla sa harapan nilang tatlo. Ang perpektong pamilya. Tinitigan niya si Ed diretso sa mga mata. "Ed," sabi niya, ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay mahina, nanginginig, ngunit may bigat na parang bakal. Anong ibig sabihin nito? Walang salitang lumabas sa bibig ni Ed. Ang tanging nagawa nito ay tumingin sa kanya na may pagsusumamo, na may takot. Tumingin si Kayla kay Rebecca, na ngayon ay nakatayo sa likod ni Ed. Hawak-hawak ang braso nito na parang isang tropeo. At doon, sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at pamilya, unti-unting lumuhod si Ed sa paanan ni Kayla. Nagsimula itong umiyak, humahagulgol na parang isang bata. "Kayla, patawarin mo ako. Patawarin mo ako." Ngunit ang mga mata ni Kayla ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatutok ito kay Rebecca. At sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Rebecca. Ang boses ay kalmado na parang lason. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Ed at hinila ito patayo, habang karga-karga ang bata sa kabilang braso. "Kayla, patawarin mo kami," sabi niya. Walang bahid ng pagsisisi. "Nagmamahalan kami." Ang mga salitang yon, ang huling patak na umapaw sa baso. Hindi na nakaramdam ng sakit si Kayla. Wala ng luha. Ang natira na lang ay isang nagngangalit na apoy. Isang apoy na tutupok sa kanilang lahat. Isang linggo. Isang linggo na ang nakalipas, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang bawat detalye, ang tawa ni Rebecca, ang pag-iyak ni Ed, ang mga mapanghusgang tingin ng mga bisita, ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Umalis si Kayla sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngayon, nasa isang maliit at walang lamang apartment siya na inuupahan. Walang mga larawan sa pader, walang mga palamuti. Ang tanging laman nito ay isang kama, isang mesa, at ang nakakapasong katahimikan. Wala nang luhang pumapatak. Naubos na. Ang pighati ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Isang malamig na galit na kumukulo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, pero wala siyang makita. Ang mundo sa labas ay nagpapatuloy, pero ang mundo niya ay huminto sa araw ng kaarawan ng anak ng kanyang asawa sa kanyang matalik na kaibigan. Kinahapunan, pinilit niya ang sariling kumilos. Mayroon siyang appointment. Isang appointment na magtatakda ng kanyang susunod na hakbang. Sa isang malamig na opisina sa Makati, kaharap niya si Attorney Romero, isang kilalang abogado na inirekomenda ng isang kasamahan sa trabaho.
Ang abogado ay isang lalaking nasa edad 50. Matalas ang mga mata at seryoso ang mukha. Mrs. Sandoval, panimula ng abogado, nabasa ko na ang iyong salaysay. Malinaw na may basihan tayo para sa kasong adultery laban sa iyong asawa at concubinage laban kay Miss Rebecca Villanueva. Tumangulang si Kayla. Ang mga legal na termino ay parang hangin lang sa kanyang tainga. Ang gusto lang niya ay katarungan. Tinitigan siya ni Attorney Romero. Ang tanong ko, Mrs., ay ito. Gaano kalayo ang gusto mong marating sa kasong ito? Gusto mo lang ba ng hiwalayan at sapat na danyos? O gusto mo silang makitang magdusa? Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 linggo, may ibang emosyon na dumaan sa mga mata ni Kayla bukod sa kawalan. Isang madilim na kislap. Lahat. Sagot niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Gusto ko ang lahat. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, nadatnan niya ang isang lalaki na naghihintay sa labas ng kanyang pinto. Si Daniel. May dala itong 2 paper bag na amoy pa lang ay alam na niyang pagkain. Kayla, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala pero hindi pagkaawa. Iyon ang nagustuhan niya. Hindi siya tinignan ni Daniel na parang isang basag na salamin. Hindi siya nagsalita. Binuksan niya lang ang pinto at pinapasok ito. Tahimik na inilabas ni Daniel ang pagkain. Sinigang na mainit at kanin. Inilagay niya ito sa mesa. Umupo sila, magkaharap, at nagsimulang kumain sa katahimikan. Walang mga tanong na, "Kumusta ka na?" Walang mga salitang, "Kaya mo yan." Nandoon lang siya. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na paalala na hindi siya ganap na nag-iisa sa mundo. Nang matapos silang kumain, si Daniel na rin ang nagligpit. Bago ito umalis, huminto ito sa may pinto. "Nandito lang ako, Kayla," sabi nito. "Ano man ang kailanganin mo. Kahit tawagan mo ako, para lang may makasama ka sa katahimikan." Pagkaalis ni Daniel, naiwan si Kayla na nakatingin sa pinagkainan nila. Ang init ng sinigang ay tila nagbigay ng kaunting init sa kanyang nanlalamig na puso. Tumingin siya sa business card ni Attorney Romero na nasa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito, ang natirang pagkain na dala ni Daniel, buhay at laban. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng abogado. "Attorney Romero," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Mayroon ng bigat at determinasyon sa kanyang boses. Isang desisyon na hindi na mababali. "Gawin ninyo ang lahat. Gusto kong makita silang magbayad." Ang unang paghaharap nila ay nangyari sa opisina ni Attorney Romero. Dumating si Ed at Rebecca na magkasama. Ang kanilang mga mukha ay pinahiran ng isang maskara ng pagiging biktima. Si Rebecca, karga-karga ang kanyang anak na si EJ, na para bang ang bata ay isang kalasaglaban sa lahat ng akusasyon. Umupo sila sa kabilang panig ng mahabang lamesa. Si Kayla, sa tabi ng kanyang abogado, ay kalmado, walang emosyon. Tumingin siya sa kanila na parang mga estranghero. "Gusto lang naming ayusin ito ng mapayapa para sa bata," sabi ng abogado ni Rebecca, isang lalaking mukhang mayabang. Ngumisi si Attorney Romero. "Mapayapa? Matapos sirain ng mga kliyente ninyo ang buhay at kinabukasan ng kliyente ko? Ang pinakikiusapan ninyo ay hindi kapayapaan. Ito ay pagtakas." Nagsimulang umiyak si Rebecca. Isang pekeng iyak. "Hindi mo naiintindihan, Kayla. Nagmahalan lang kami. Hindi namin sinasadya na masaktan ka." Hindi sumagot si Kayla. Hinayaan niyang ang kanyang abogado ang magsalita. Pagkatapos ng walang patutunguhang pag-uusap, umalis ang dalawa. Naiwan si Kayla kasama si Attorney Romero. "Malakas ang kaso natin sa adultery," sabi ng abogado. "Pero gusto ko ng mas mabigat. Isang bagay na hindi nila matatakasan. Meron ka bang ibang hinala? Kahit ano, kahit gaano kaliit." Napaisip si Kayla. Bumalik sa kanyang isipan ang mga taon ng pagkabigo. Ang mga pagbisita sa doktor.
At doon, may isang bagay na pumukaw sa kanyang alaala. Ang resulta ng fertility test ko, biglang sabi ni Kayla. Si Rebecca ang nagrekomenda ng klinik na yon. Siya pa ang palaging nagpapaalala sa akin na uminom ng gamot. Siya ang mas nasasaktan sa tuwing negatibo ang resulta. Nakita ni Kayla ang pagbabago sa mga mata ng kanyang abogado. Isang kislap ng interes. Bigyan mo ako ng pangalan ng klinik at ng doktor. Lahat ng detalye. Pag-uwi ni Kayla, tinawagan niya si Daniel. Ikinuwento niya ang hinala ng kanyang abogado. Kailangan nating malaman kung may irregularidad sa klinik na yon. Sabi ni Kayla, ang boses ay may bahid ng pag-asa sa unang pagkakataon. May pinsan akong doktor. Mabilis na sagot ni Daniel. Hindi sa klinik na yun, pero malawak ang network niya. Hayaan mo ako. Gagawa ako ng paraan. Lumipas ang ilang araw ng paghihintay na puno ng tensyon. Isang gabi, tumawag si Daniel. Kayla, sabi nito, ang boses ay seryoso. May nalaman ng pinsan ko. May isang nurse na nag-resign sa klinik na, isang linggo matapos ilabas ang huling resulta mo. Biglaan daw ang pag-alis, walang malinaw na dahilan. Ibinigay ni Daniel ang pangalan at posibleng address ng nurse kay Attorney Romero. Kinabukasan, pinuntahan ng isang investigador mula sa opisina ng abogado ang nurse. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Kayla ng kanyang mga gamit, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Romero. Kayla, sabi ng abogado. May kakaibang tono sa kanyang boses, isang tono ng tagumpay. Nakausap namin ng nurse. Noong una ay ayaw umamin, pero nang sinabi naming isasama namin siya sa kaso bilang kasabwat sa pamimeke ng dokumento, bumigay siya. Napahawak si Kayla sa mesa para suportahan ang sarili. Inamin niya ang lahat. Pagpapatuloy ni Attorney Romero. Binayaran siya ni Rebecca para palitan ng resulta mo. Gumawa sila ng isang pekeng dokumento na nagsasabing, ikaw ang may problema. Ang orihinal na resulta, malinaw na malinaw, Kayla. Wala kang problema. May kakayahan kang magkaanak. Parang gumuho ang mundo ni Kayla. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Isang luhang mainit ang pumatak mula sa kanyang mata. Luha ng galit, ng panghihinayang at ng isang bagong pag-asa. Ang kasinungalingan na sumira sa kanyang pagkababae at sa kanyang pangarap ay gawa-gawa lang pala. Isang lihim na papel na puno ng lason. At tingnan mo, bulong ni Kayla. Hawak na natin sila. Sabi ng abogado, ang boses ay matigas na parang bato. Hindi na ito simpleng kaso ng pangangalo niya. Mayroon tayong ebidensya ng fraud. Ang loob ng hukuman ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang paminsan-minsang pag-ubo at ang mga formal na salita ng mga abogado at ng hukom. Para kay Kayla, ang bawat segundo ay parang isang oras. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa harapan. Sa kabilang panig, magkatabing nakaupo sina Ed at Rebecca. Mayabang pa rin ang tindig ni Rebecca, tila sigurado sa kanyang sarili. Si Ed naman ay hindi mapakali. Ang mga mata ay laging sumusulyap sa direksyon ni Kayla na may halong pagsisisi at takot. Nagsimula ang paglilitis. Tinawag ni Attorney Romero ang kanilang pangunahing testigo. Calling Nurse Imelda Reyes to the stand. Pumasok ang isang babaeng nasa edad 40. Nanginginig ang mga kamay habang papalapit sa witness stand. Ito ang nurse na umamin sa lahat. Nagsimula ang mga tanong ni Attorney Romero. Simple lang sa simula, tungkol sa kanyang trabaho sa klinik. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilabas ang mga ebidensya. Ang mga dokumento, ang mga bank statement na nagpapakita ng malaking perang idineposito sa account ng nurse, isang araw matapos ilabas ang pekeng resulta ni Kayla. Miss Reyes, tanong ni Attorney Romero, ang boses ay matatag.
Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung sino ang nag-utos sa iyo na pekein ang resulta ng fertility test ni Mrs. Kayla Sandoval? Nag-angat ng tingin ang nurse. Ang kanyang mga mata, puno ng takot, ay napako kay Rebecca. Huminga siya ng malalim. Si Miss Rebecca Villanueva po, sabi niya. Ang boses ay basag. Binayaran niya po ako para palitan ng resulta. Sinabi niya sa akin na ilagay na si Mrs. Sandoval ang may problema at hindi kailanman magkakaanak. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom, parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Napalingon si Kayla kay Ed. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Nawala ang lahat ng kulay. Ang mga mata nito ay nanlaki, puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. Tumingin ito mula sa nurse, papunta kay Rebecca, na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay na anyo ng babaeng nasa tabi niya. Ngayon lang niya naintindihan na hindi lang si Kayla ang niloko nito. Pati siya. Ginamit siya. Ginawa siyang tanga. Sinungaling! Sigaw ni Rebecca, biglang tumayo. Ang kanyang kalmadong maskara ay tuluyan ng gumuho. Bayaran ka! Wala kang ebidensya. Order in the court. Malakas na sabi ng hukom. Pumapalo ng kanyang gavel. Pero hindi na mapigilan si Rebecca. Nagwawala ito. Ang kanyang magandang muka ay napuno ng galit at pagkasuklam. Ito na ang tunay na siya. Ang ahas na matagal nagtago sa ilalim ng balat ng isang kaibigan. Pagkatapos ng magulong eksena, ipinagpatuloy ang paglilitis. Ngunit tapos na ang lahat. Malinaw na ang kasinungalingan. Malinaw na ang krimen. Dumating ang oras ng paghatol. Tumayo ang lahat. Ang puso ni Kayla ay kumakabog ng napakabilis. Ang boses ng hukom ay malinaw at walang emosyon. Ibinaba niya ang hatol. This court finds the accused, Rebecca Villanueva, guilty beyond reasonable doubt of the crime of estafa through falsification of a private document. This court also finds the accused, Ed Sandoval, guilty of adultery, and Rebecca Villanueva, guilty of concubinage. Inilatag ng hukom ang kanilang sentensya. Mahabang taon ang pagkakakulong para kay Rebecca dahil sa pandaraya. Kulong din para sa kanilang dalawa dahil sa kanilang relasyon. Napasigaw si Rebecca. Hagulgol na puno ng pagkatalo. Si Ed naman ay napayuko na lang. Ang kanyang mga balikat ay gumuho. Tinatanggap ang bigat ng kanyang kasalanan at katangahan. Habang inilalabas sila ng mga pulis, nagtama ang mga mata ni Kayla at Ed sa huling pagkakataon. Sa mga mata nito, nakita ni Kayla ang lahat. Pagsisisi, sakit, paghingi ng tawad na huli na. Hindi ngumiti si Kayla. Hindi siya nakaramdam ng saya. Ang naramdaman lang niya ay isang malaking espasyo. Isang kawalan. Tapos na. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palabas ng courtroom. Papalayo sa mga anino ng kanyang nakaraan. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng liwanag ng araw. At doon, nakatayo sa di kalayuan, tahimik na naghihintay, ay si Daniel. Tumingin siya rito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Lumipas ang mga buwan. Ang ingay ng kaso ay dahan-dahang humina. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng ibang mga usapan. At sa wakas, si Kayla ay nakahanap ng kapayapaan sa katahimikan. Bumalik siya sa kanyang trabaho ng buong puso. Ang mga report na dati nakakabagot ay naging kanlungan niya. Ang bawat natatapos na gawain ay isang maliit na tagumpay. Isang patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nagbago ang routine niya. Sa umaga, bago pumasok sa opisina, natuto siyang tumakbo sa parke. Ang bawat pagod at pawis ay parang paglilinis. Tinatanggal ang mga natitirang lason ng nakaraan. At sa lahat ng ito, palaging nasa tabi niya si Daniel. Hindi siya nito pinilit. Hindi ito nagtanong kung handa na ba siya. Naghintay lang ito. Minsan magdadala ito ng kape sa kanyang desk. Minsan bigla na lang siyang aayain
para mananghalian sa labas, para lang makalanghap siya ng sariwang hangin. Isang Sabado, niyaya siya ni Daniel na magpunta sa labas ng syudad. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Kayla. "Basta," nakangiting sagot nito. Naglakbay sila ng halos 3 oras. Ang tanawin ng syudad ay napalitan ng mga luntiang bukirin hanggang sa huminto sila sa isang lugar kung saan tanaw na tanaw ang dagat. Isang dalampasigan na walang katao-tao, malinis at payapa. Bumaba sila ng sasakyan. Ang simoy ng hangin ay may dalang alat at kalayaan. Naglakad sila sa dalampasigan. Ang mga paa nila ay lumulubog sa malambot na buhangin. Walang nagsasalita. Pinakikinggan lang nila ang alon, ang tunay na musika ng kapayapaan. Huminto sila sa paglalakad. Tumingin si Daniel kay Kayla. "Sige na," sabi nito. "Anong sige na?" Nagtatakang tanong ni Kayla. "Ilabas mo lahat," malumanay na sabi ni Daniel. "Ang galit, ang sakit, ang panghihinayang, sigawan mo ang dagat. Walang makakarinig sa'yo dito, kundi ako. At hindi kita huhusgahan." Nag-atubili si Kayla, pero habang nakatingin siya sa walang katapusang karagatan, naramdaman niya ang pag-akyat ng lahat ng emosyon na matagal niyang kinimkim. Ang lahat ng luhang hindi niya iniyak, ang lahat ng salitang hindi niya nasabi. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos, sumigaw siya. Isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sigaw ng isang babaeng pinagtaksilan, niloko, at winasak. Sinigaw niya ang pangalan ni Ed. Sinigaw niya ang pangalan ni Rebecca. Sinigaw niya ang lahat ng kanyang bakit at paano. Sumigaw siya hanggang sa halos maubos ang kanyang hininga. At nang wala nang mailabas na sigaw, napaluhod siya sa buhanginan at nagsimulang humagulgol. Umiyak siya ng umiyak, hindi na para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Para sa mga tao na nasayang, para sa mga pangarap na namatay. Naramdaman niya ang mga braso ni Daniel na yumakap sa kanya mula sa likuran. Isang yakap na hindi humihingi ng kapalit. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito ako, hahayaan kitang maging mahina." Nang tumahan siya, ang natira na lang ay pagod. Isang malinis na pagod. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin kay Daniel. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pasasalamat. Naupo sila sa buhanginan habang papalubog ang araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Isang magandang pagtatapos sa isang mabigat na araw. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Ang init nito ay dumaloy sa kanyang buong katawan. "Handa na akong maghintay, Kayla," bulong nito, habang nakatingin sa papalubog na araw. Kahit gaano katagal, tumingin si Kayla sa kanilang mga kamay na magkahawak. At sa sandaling iyon, naramdaman niya. Handa na siyang magsimula muli. 2 taon. 2 taon ang lumipas na parang isang kisap mata. Ang mga sugat na dati sariwa ay naging peklat na lamang, isang paalala ng isang laban na kanyang napagtagumpayan. Sa isang maliit at tahimik na hardin na napapalibutan ng kanilang mga pinakamalalapit na kaibigan at pamilya, nakatayo si Kayla sa harap ng altar. Suot ang isang simpleng puting bestida. Sa tabi niya, si Daniel, nakangiti habang hawak ng mahigpit ang kanyang mga kamay. "I now pronounce you husband and wife," sabi ng pari. Sa halik na ibinigay sa kanya ni Daniel, naramdaman ni Kayla ang lahat ng bagay na matagal niyang hinanap. Katotohanan, respeto, at isang pag-ibig na payapa. Isang pag-ibig na hindi nang iiwan. Pagkatapos ng seremonya, habang abala ang lahat sa salo-salo, lumapit sa kanya ang kanyang ina. "May inabot itong isang sulat, galing sa mama ni Ed," sabi nito. Nag-atubili si Kayla, pero kinuha rin niya ito at binuksan. Ang sulat ay maikli lang. Puno ito ng paghingi ng tawad. Ikinuwento ng ina ni Ed na ang dating asawa niya ay nakalaya na mula sa kulungan. Ngunit hindi na ito ang dating Ed na kilala nila.
Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay sinira ang kanyang isip. Si Rebecca naman, ayon sa sulat, ay nananatili sa isang mental institution na wala na sa sariling katinuan. Palaging binabanggit ang pangalan ni Kayla at ng isang anak na hindi na niya muling nakita. Walang tuwa o paghihiganti na naramdaman si Kayla. Tanging isang malalim na awa at kapayapaan. Tinupi niya ang sulat at itinabi. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay nila ni Daniel ay simple lang, ngunit puno ng kaligayahan. Isang umaga, habang naghahanda siya para pumasok sa trabaho, nakaramdam siya ng kakaibang pagkahilo. Isang hinala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang hinala na dati nagdudulot sa kanya ng sakit, pero ngayon ay nagbibigay ng kakaibang kaba at pag-asa. Dali-dali siyang pumunta sa botika. Sa banyo ng kanilang bahay, nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan ang pregnancy test kit. Hinintay niya ang ilang minuto na parang habambuhay at pagkatapos, nakita niya ito. 2 guhit, malinaw na malinaw. Positibo, napaupo siya sa sahig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nag-uumapaw na saya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Ang pangarap na matagal nang ipinagkait sa kanya ay narito na, sa panahong hindi niya inaasahan, sa piling ng tamang tao. Nang gabing iyon, isinurpresa niya si Daniel. Inilagay niya ang pregnancy test kit sa loob ng isang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Daniel, natigilan ito. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki, puno ng hindi makapaniwalang tuwa. Kayla, totoo ba to? Tumangulang si Kayla, umiiyak habang nakangiti. Binuhat siya ni Daniel at inikot-ikot sa kanilang sala. Ang kanilang mga tawa ay pumuno sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Niyakap niya si Kayla ng mahigpit. Magiging tatay na ako. Bulong nito. Ang boses ay basag. Salamat, mahal. Maraming salamat. Nang gabing iyon, bago matulog, tumayo si Kayla sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng wasak at desperadong umiiyak sa bawat negatibong resulta. Hindi na rin ito ang babaeng puno ng galit na ang tanging nais ay paghihiganti. Ang babae sa salamin ngayon ay isang nakaligtas, isang asawang tunay na minamahal, at isang magiging ina. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, nararamdaman ang munting buhay sa loob niya. Ito ang kanyang bagong simula. Ito ang kaligayahang para sa kanya. Isang kaligayahang binuo hindi sa kasinungalingan o ganti, kundi sa paghilom at tunay na pagmamahal. Isang tahimik na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, nakauwi na siya.